Good evening po. Ano yung nakaraang topic natin? Di ba yung mga nakaraang topic natin about sa yung paghahanda bilang mga mananampalataya ng Panginoon, bilang mga tagasunod ng Lord. At yung kung sino man yung nakaka-recall po sa natin. Yung nakaraang pong topic ng Sunday. Sino po yung nakakaalala? Hindi ko na maalala yung topic eh. Ayun. Ako na lang pala. Ayun, yung topic na nakaraan. Yung makikita sa bunga dun sa buhay natin. Kung ikaw ba'y tunay na mananampalataya ng Lord, di ba inaano sa atin, pinapaalala sa atin ng Panginoon na lagi nating pong siya sa atin yung ating pong buhay, kung tayo ba'y talagang nagbubunga, kung talaga bang kumikilos ang Panginoon sa buhay natin, at kung talaga bang siya yung Panginoon sa ating pong buhay. At ngayon nga po, ang ating pong pag-aaralan ay magbumula po dun po sa book of 1 Corinthians chapter 15. Ito po isulat ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya dun po sa Corinto. At napakaganda po nitong sulat na ito ni Apostol Pablo sapagkat napakadetalyado nung pong kanya pong mga pananalita dito, mga kapatid, yung kanyang stand about po sa katotohanan. At kung bakit napakahalaga po ng katotohanan po sa atin bilang mga tagasunod ng Panginoon, sapagkat lahat ng tao ay naghahanap ng katotohanan. Lahat ng uri ng relihiyon, iba-ibang uri ng relihiyon, hinahanap nila kung ano ba talaga yung katotohanan. Ano nga ba yung katotohanan? Di ba yun lagi yung tanong eh. Yung truth. Dahil tayo pinabubuhay sa isang mundo na punong-puno ng kasinungalingan, punong-puno po ng mga deception, at tayo po bilang mga mananampalataya at tagasunod po ng Panginoon ay nararapat lamang din po nating maunawaan at mapag-aralan po yung katotohanan patungkol po dun sa ebanghelyo ng ating pong Panginoon, ating pong Panginoon Diyos. So bago po tayo mag-start mga kapatid, inaanyayahan ko po yung bawat isa sa isang maiksing panalangin. Tayo po yung mukod at manalangin. Yes, Lord. Ama, sa gabing ito kami nagpapasalamat sa panibagong pagkakataon na kami nagkakasama-sama, Lord, na mag-aral ng iyong mga salita. Panginoon, salamat sa panibagong araw na ito, Panginoon. Tuloy mo kami pinagkalooban ng kalakasan, ng wisdom mo, at ng panahon, Lord, na magpuri sa iyo, Panginoon, sa araw na ito. Salamat din sa mga pastor, sa mga church na yung ginamit na maghatid ng iyong mga salita na amin po sa araw na ito. At nawa, Lord, yung wisdom na nagbubuhat po sa iyo, sa po Lord, buksan mo ang aming pong puso't isipan, may apply po namin sa aming pong buhay. Ito po aming pong pag-aaralan sa gabing ito. Nawa po, Lord, hindi mawalan ng kabuluhan aming pong mga pag-aaralan sa gabing ito. And Lord, salamat. Dahil kahit kami ay mayroon mga kakulangan, meron kaming mga kahinaan, Panginoon. Pero nariyan ka, patuloy mo kaming itinatama. Patuloy mo kaming ginagabayan, Panginoon. Kaya Lord, salamat sa iyo lamang, Panginoon, ang lahat ng papuri. Sa iyo lamang po ang lahat ng pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. So, praise God and welcome po sa mga kapatid natin na bago lang na nag-join kay Brother Charles at sa iba pa po, Brother RCS or Sister. So, good evening po sa ating mga kapatid, kila Brother Bry, Brother Jason, Sis Glenn, Brother Robert, Brother Rex, Bunso Rica, Nay Nene, si Sha, Brother Charles 2, Kuya Rene. Pagpalain po ang buhay natin bawat isa. At yung title po natin pong topic sa gabing ito ay about the importance of absolute truth. Ano po ba yung importansya ng ganap na katotohanan na sinasabi po
na mga salita ng ating pong Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng kanyang mga apostol, sa pamamagitan po ng buhay ni Apostol Pablo na naglingkod sa Panginoon dito po sa church ng mga taga. At sa kanya pong paunang sinasabi dito po sa chapter 15 ng unang Korinto ay meron po siyang nais na itama. Meron pong issue dito po sa mga mananampalataya dito sa Korinto na meron silang maling pagkapo bilang mga mananampalataya o tagasunod ng ating pong Panginoon, ay meron po silang mga kasamahan na nagsasabi na hindi naman totoong merong muling pagkabuhay. At meron po doon na mga balita, mga chismis na kumakalat na si Jesus daw po ay hindi naman talaga totoong nabuhay. Amen po ba mga kapatid? At kilalang-kilala po ang pananampalataya ng mga Hudyo or ng pananampalataya ng Judaism, na kung saan hindi sila naniniwala na yung Jesus na naipako sa krus ay hindi tunay na nabuhay. At yun nga pong mga Pariseyo at yung mga lingkod ng templo at yung mga sundalo na nakasaksi doon po sa muling pagkabuhay ng Panginoon ay pinatikom nila yung bibig at binayaran nila para hindi magsalita na totoong nabuhay na muli ang ating pong Panginoong Jesus. At meron pa nga pong mga bali-balita na sinabi po na ninakaw lamang yung bangkay ng ating pong Panginoon. So yun po, sa buhay ni Apostol Pablo, ito po ang kanyang paalala sa mga kapatid na mananampalataya doon sa Korinto. Kaya naman ito ang kanyang sinabi. Sabi po dito sa unang Korinto chapter 15 at sa mga susunod na talata, sabi po ni Apostol Pablo, mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naliligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsampalataya. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, tulad ng sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi sa kasulatan. At siya'y nagpakita kay Pedro at saka sa 12, pagkatapos nagpakita siya sa higit 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, subalit patay na ang ilan. At nagpakita rin siya kay Santiago pagkatapos sa lahat ng apostol. Sa kahuli-huli ay nagpakita rin siya sa akin. Kahit na ako'y tulad ng isang batang ipinanganak nang wala sa panahon, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol, ni hindi nga ako karapat-dapat na tawaging isang apostol, sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging isang apostol. At hindi naman nawala ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Pamute po mga kapatid, may naka-ano po. May naka-on po. Verse 11, kaya't maging ako o sila, ito ang pinangangaral namin at ito ang pinaniwalaan ninyo. May nag-echo po. May naka-on po. Hello po, pamute po. Mga kapatid, pamute po. Hello? Ayun, salamat po. Verse 12, ngayon kung ipinapangaral naming si Kristo'y muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhaying muli ang mga patay? Kung totoo iyan, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung ganoon, lilitaw kaming mga sinungaling na saksi ng Diyos dahil pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit ito'y hindi naman pala totoo.
Kung talagang walang muling pagkabuhay ng mga patay, kami mga sinungaling. Verse 16, kung hindi muling binubuhay ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y nananatili pa sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Verse 18, hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na sumampalataya kay Kristo ay mga napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na yung pinakakaawa-awa sa lahat ng tao. Ngunit sa katunayan, si Kristo'y muling binuhay at ito'y katibayan na muling ang bubuhayin ang mga patay. So mga kapatid, unang argumento po ni Apostol Pablo dito po sa mga mananampalataya ng mga taga-Korinto upang patotohanan niya yung reliability nung pong gospel, yung dapat panghawakan dun sa katotohanan na kanila ipinapahayag. Sabi po ni Apostol Pablo sa verse 1 and 2, yung argument ng authority niya bilang isang apostol, bilang isang pinili ng ating pong Diyos na maging apostol niya at tagapagsalita patungkol po sa ebanghelyo. Sabi po ni Apostol Pablo, ipinapaalala ko sa inyo na yung magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Sabi po ni Apostol Pablo, yung ipinangaral ni Apostol Pablo dito po sa mga taga-Korinto ay yung magandang balita na dapat nilang panaligan, na dapat nilang panghawakan, na dapat nilang panampalatayanan. So pinaninindigan po dito ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, mga kapatid, yung truth na daladala ng kanyang pangangaral at yung authority na ibinigay sa kanya ng Diyos para ipahayag yon doon po sa mga taga-Korinto. Verse 2, naliligtas kayo sa pamamagitan nito. Sa pamamagitan ng gospel na daladala ni Apostol Pablo. Sabi po ni Apostol Pablo, yung faith ninyo sa gospel na aking itinuro sa inyo, diyan kayo naligtas. Diyan kayo na-save. At ang paalala pa po ni Apostol Pablo, kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, panghawakan or to have faith without doubt, walang pagdududan yung panghawakan, yung gospel na aking pong itinuro sa inyo, sabi po ni Apostol Pablo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsampalataya. Ano po ang ibig sabihin dito ni Apostol Pablo? Yung pong pinreach na gospel ni Apostol Pablo doon po sa mga taga-Korinto, kung ito po ay partial na faith or 50% faith doon sa truth na daladala ng apostol ni Apostol Pablo, yung itinuturo niyang gospel dito po sa mga mananampalataya ng taga-Korinto, ito po'y walang kabuluhang pagsampalataya. Kaya naman yung argumento po nung iba na sinasabi po nila na yun daw pong kaligtasan ay nawawala. O yung kaligtasan daw po ay kapag ka po nagkamali ka, nakagawa ka ng kasalanan, hindi ka naligtas. Or may term pa po silang sinasabi, yung backslide. Actually, ako po mga kapatid, kapag ikaw ay true reborn Christian or true believer of Christ, wala na sa iyo yung term na backslide. Hindi po yun applicable sa mga tunay na sumampalataya sa Panginoon. Which is sinasabi dito ni Apostol Pablo sa verse 1 and 2 na kayo ay maliligtas kung 100% nyong sasampalatayanan yung gospel na itinuro namin sa inyo. Pero ang sabi po dito ni Apostol Pablo, walang kabuluhan yung gospel na itinuro namin sa inyo kung hindi nyo ito sasampalatayanan. Maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsampalataya. It depends on our faith, mga kapatid. Yung kaligtasan na ating pong tatanggapin ay nakadepende sa ating pong pananampalataya. Kung ito ba'y tinanggap mo ng buo, kung ito ba'y tinanggap mo ng 50-50, kung ito ba'y tinanggap mo
na partial lang or 1/4 lang, or may pagdududa pa sa'yo, ay tatanggapin ko si Jesus, oo, namatay si Jesus para sa akin. Naipako siya sa krus para sa akin. Pero 50% lang yun. Yung 50% sa akin. Yung 50%, kailangan i-work out ko yung aking pananampalataya. Which is, mga kapatid, hindi po yun yung itinuturong gospel ng mga apostol. At dito pa lang po sa verse 1 and 2 ay binibigyan na ng diin ni Apostol Pablo yung katotohanan, yung dapat nilang panaligan ng kanilang pananampalataya ay yung gospel na kanilang itinuturo dito po sa mga mananampalataya ng mga taga-Korinto. At doon sila naligtas. Sabi ni Apostol Pablo, naliligtas kayo sa pamamagitan nito, sa pamamagitan ng pagtanggap ninyo doon sa gospel na aming daladala. At kung matatag ninyong pinangahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na lamang, sabi ni Apostol Pablo, maliban na lamang kung wala naman talagang kabuluhan yung inyong pagsampalataya. So are you saved because you have faith in Jesus? Or are you saved because you are partial or you are 50-50 about your faith in Christ? Or dahil kailangan mo pa kasing may gawin? But the bad news is, wala tayong kayang gawin, mga kapatid. Yun ang bad news. Wala tayong kayang gawin about salvation. Wala tayong kayang gawin para mabigyan ng merit yung ating pong mga good works. Yun po yung bad news. But the good news is, yung truth, yung gospel na daladala ng mga apostol na ang kaligtasan ay tinapos na ng ating pong Panginoon sa krus. And that is the absolute truth. Why is it important? Bakit importante na malaman natin yung katotohanan about sa gospel? Sapagkat dito po nakasalalay yung ating pong pananampalataya. Dahil kung ang pananampalataya mo ay partial or 50-50 lang yung pananampalataya mo at nagdududa ka pa sa faith na meron ka sa Panginoon, meron tayong problema dyan, mga kapatid. Meron tayong issue dyan. At delikado yan. That's the critical part of being a believer of Christ. Napaka-critical yan, kapatid. Verse 3 and 4, sabi po ni Apostol Pablo, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. So ang dahilan pala ng pagkamatay ng ating Panginoon ay para sa ating pong mga kasalanan. Para sa ating mga kasalanan, mga kapatid, kung bakit namatay ang ating pong Panginoong Hesus upang tubusin yung ating pong mga kasalanan, yung bad news na hindi natin kayang gawin. Natubusin yung kasalanan natin, natubusin natin yung kasalanan ni Brother Rex, tubusin ko yung kasalanan ni Sister Sharon sa pamamagitan ng good works ko. Hindi yun katanggap-tanggap sa Lord. Hindi yun katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos at ito po ay isang maruming basura lamang sa kanyang harapan. Ngunit dahil sa kabutihan ng Diyos, sabi po sa John 3:16, ngunit sa gayon na lamang yung pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak upang ikaw, ako, tayong lahat, matubos yung ating pong kasalanan na hindi po natin kayang bayaran. Una, authority nung apostleship po ni Apostol Pablo, kung bakit meron siyang authority na magsalita. Hindi po ako, wala pang authority, mga kapatid, pero yung authority na nagsasalita dito si Apostol Pablo, na binigyan ng authority ng Diyos na magsalita ng katotohanan patungkol po sa gospel. At yun po yung sinasabi, yun po yung sinasabi at pinagdidiinan ni Apostol Pablo na dapat panghawakan nito pong mananampalataya ng mga taga-Korinto. The argument of authority as an apostle of God, of Christ. Si Apostol Pablo. Yun po yung kung bakit kailangan nating pagsampalatayanan yung sinasabi na ito ni Apostol Pablo. Because meron siyang authority. Meron siyang otoridad buhat sa Diyos na magsalita nitong mga bagay na ito, mga kapatid.
kung bakit napakahalaga ng sulat ni Apostol Pablo na ito sa 1 Corinthians chapter 15 ay sapagkat meron siyang authority na magsalita patungkol dito. Amen po ba mga kapatid? Verse 3 and 4. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga ang tinanggap ko rin na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Si Kristo po yung namatay mga kapatid. Hindi ako. Hindi si Sisya. Hindi si Apostol Pablo. Hindi si Apostol Pedro. Ang ating Panginoon. At ito pong buong chapter na ito ay patungkol sa ating pong Panginoon. Ito pong chapter na ito ng 1 Corinthians 15 ay patungkol sa istorya ng ating pong Panginoon. Doon sa truth about Christ, about Jesus. Sabi pa po dito, sa ating mga kasalanan tulad ng sinasabi sa kasulatan. The authority noong pong scripture, the authority of scripture, na isulat pa ito sa buhay ng mga propeta noong pangsinaunang panahon. Sabi po dito, tulad ng sinasabi sa kasulatan, tulad ng sinasabi nila propeta Isaiah, nila propeta Daniel, ni David, Haring David. Sabi po dito, inilibing siya at muling nabuhay sa 3 araw tulad ng sinasabi sa kasulatan. Sinabi sa kasulatan. Yung pong muling pagkabuhay na ating pong Panginoon, saan po natin yun mababasa? Sabi po dito, sa Gawa 2:31-33, ito po ay sulat ni Haring David na muling inulit ng mga apostol dito po sa Book of Acts. Sabi po dito, noon pa man ay nakita na ni David ang muling pagkabuhay ni Kristo at ipinahayag niya ito ng kanyang sabihing hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi nakaranas ng pagkabulok ng kanyang katawan. Mismo si Haring David, mga kapatid, pinakita sa kanya ng Diyos na hindi hahayaan na ang kanyang katawan ay mapabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi makaranas ng pagkabulok. At naganap nga ito sa ating pong Panginoong Jesus. Verse 32, ang Jesus na ito ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa pangyayaring iyon. Pinaupo siya sa kanan ng Diyos at tinanggap niya mula sa Ama ang ipinangakong Espiritu Santo. Ito ang kanyang ibinuhos sa amin tulad ng inyong nakikita at naririnig. The argument of the scripture. Yung argumento na makikita mo doon sa may sulat, sa kasulatan, doon po sa scripture mismo, doon sa mga hula ng mga propeta, yung katotohanan patungkol doon, na pinaniniwalaan ng mga Hudyo. Kasi ayaw nilang maniwala na muling nabuhay ang ating pong Panginoon. And this is the argument. Ito yung sinasabi sa scripture, ito yung katotohanan, naganap, nangyayari sa Panginoon. Bakit ayaw ninyong maniwala na may muling pagkabuhay? Ngunit naganap ito. Una, argument ng authority ni Apostle Paul. Pangalawa, argument ng katotohanan about the scripture. Sinasabi po ni Apostle Pablo. Verse 5, the argument of evidences. Yung argumento ng mga ebidensya, ng mga testimony, ng mga eyewitnesses. Verse 5, at siya'y nagpakita kay Pedro at saka sa 12. Pagkatapos nagpakita siya sa mahigit 500 magkapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, subalit patay na ang ilan. At nagpakita rin siya kay Santiago. Pagkatapos ay sa lahat ng apostol. Sa kahuli-huli nagpakita siya sa akin. Kahit na ako'y tulad ng isang batang ipinanganak nang wala sa panahon. The argument of eyewitnesses, mga kapatid. Yung nagsasabi po na naku, hindi. Ano yan? Yung 500 na yan, ano lang, hallucination lang yun. Mga kapatid, may hallucination ba? Nasabay-sabay. Na yung 500 na yun. Magkakasama sila. Hallucination, pare-pareha silang na-hallucinate. So, this is the argument, mga kapatid, na dapat po natin, pag magdi-defend po tayo, i-depensa natin yung ating pong faith. Mga kapatid, ito po isang ebidensya, yung eyewitnesses ng mga panahon na yon. Kung bakit natin dapat pagtiwalaan yung pong katotohanan about Jesus. Ay dahil hindi lamang sila sa isa, hindi lamang sa dalawa nagpakita.
Even the 12, sabi pa po dito sa 12, doon sa 500, yung iba pa daw po nangamatay na pero may mga buhay pa. Kung nagsisinungaling po si Apostol Pablo, pwede pong pabulaanan nung mga natitirang nabubuhay. Yung pong sinasabi na ito ni Apostol Pablo. Amen po ba? Pwede po yung estimate po natin, halimbawa, kung nabubuhay pa po na, may 300 pang nabubuhay noon na sinasabi ni Apostol Pablo na nagpakita si Jesus. Pwedeng pabulaanan nila yung sinasabi ni Apostol Pablo na nagsisinungaling sa Apostol Pablo. Amen po? Pero hindi. Kung bakit malakas ang loob ni Apostol Pablo na bigkasin ang mga salita na ito dito po sa mga mananampalataya sa Korinto sapagkat naniniwala siya na tunay itong nangyari, tunay itong naganap. At ang mga saksi ay katulad ni Apostol Pedro na nakasama ni Pablo sa ministry. At yung 12 alagad ng ating pong Panginoon ay nakasama din ni Apostol Pablo, sila Santiago at yung iba pa pong mga mananampalataya nakasama ni Apostol Pablo. At si Santiago, na kapatid ni Jesus, ito pong si Santiago, hindi yan naniniwala na yung kanyang kapatid ay siya ang Mesiya. Hindi naniniwala, pero mismo si Apostol Santiago, nagpakita po ang ating pong Panginoon. At yung isa pa po, yung skeptic na isang alagad ng Panginoon, kung naalala po natin sino po yun, yung isa pong ayaw maniwala niya. Pwede po bang sumagot? Yung isa pong ayaw maniwala na si Jesus ay muling nabuhay. Meron po bang pwedeng sumagot? Yung isang isang alagad ng Panginoon na to see is to believe. Hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita. Meron po ba nakakaalala mga kapatid? Anybody po? Si Tomas. Amen, si Tomas. Ito po, babasahin ko po yung mismong naganap sa John 20 verse 24 to 29. Sabi po dito, ngunit si Tomas na tinatawag na kambal at kabilang sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Ito po yung resurrection na ni Jesus. Muli nang nabuhay ang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. At sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang kamay. Hanggat hindi ko na ilalagay ang aking daliri sa mga iyon at nahawakan ang kanyang tagiliran. Verse 26, makalipas ang 1 linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila at kanyang sinabi, sumainyo ang kapayapaan. At sinabi niya kay Tomas, ilagay mo ang iyong daliri dito at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran, huwag ka nang mag-alinlangan pa, sa halip ay maniwala ka. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Verse 29, sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniniwala. Hallelujah. So mismo si Tomas na skeptic mga kapatid, hindi siya basta-basta naniniwala hanggat hindi niya nakikita, hanggat hindi niya na-experience. Mismong makita niya ang Panginoong Jesus ay naranasan niya na magpakita sa kanya ang Panginoong Jesus, mga kapatid. So ito po ay isang mga ebidensya. Ito po ay isang mga patunay ng katotohanan na ang Panginoong Jesus ay totoong nabuhay. Hallelujah. Grabe po ang overwhelming na ebidensya, mga kapatid. Ang mga patunay, yung mga eyewitnesses na yung iba nga sa kanila, mga kapatid, ay hindi nila kayang i-renounce yung truth. Bakit? Kasi totoong nangyari totoong naganap, totoong nakita nilang nabuhay ang Panginoon at kahit sa kamatayan, hindi nila pinili na itanggi yung kanilang nakita, yung katotohanan na kanilang naranasan, yung experience na kanila pong na-experience, hindi nila kayang pabulaanan kasi yun ang truth, yun yung absolute truth na kanilang pinanindigan hanggang sa kamatayan, mga kapatid. At ito pa po yung sabi ni Apostol Pablo, na even ito pong si Apostol Pablo, nakita niya, nagpakita sa kanya ang Panginoong Jesus on the way to Damascus.
At ang sabi ni Apostol Pablo, para akong isang batang ipinanganak nang wala sa panahon. Sapagkat ako ang pinakahamak sa apostol, ni hindi nga ako karapat dapat tawaging isang apostol sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Grabe, etong witness na ito, persecutor ng Panginoon, and yet siya nangangaral, pinapangaral niya yung truth. Na dati pinapersecute niya yung mga mananampalataya. And now he testified the truth about the resurrection of Christ. Na totoo. Dati pinagpapatay ko yung mga yan. Pero ngayon, gumagawa ako para sa Kanya. Hallelujah. Grabe po ang Panginoon. Grabe po ang pagkilos ng Panginoong Jesus. Yung katotohanan patungkol po sa Kanya is amazing. Amen? Verse 10, ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging isang apostol. Grabe yung grace ng Panginoon, Grabe yung grace na natanggap ni Apostol Pablo. At hindi imposible sa atin, mga kapatid. Yung grace na natanggap ni Apostol Pablo ay yung grace din na natanggap natin. It's the same grace na ipinarana sa atin ng ating pong Diyos, ng ating pong Panginoong Jesus. Na sabi nga dito, at hindi naman nawala ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. At totoo po yun. At nagpapatotoo ang mga gawa ni Apostol Pablo kung paano siya binago ng ating pong Panginoon. Noong natanggap niya yung habag ng Diyos sa kanyang buhay, ay nagpagamit siya para sa kaluwalhatian ng ating pong Panginoong Jesus. Sabi pa po dito, katunayan nagpagal ako ng higit kaysa kanino man. Supalit hindi ito dahil sa sarili kong kakayahan, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos na nasa akin. So yung credit, hindi pa rin sa atin. Hindi pa rin kay Apostol Pablo. Yung credit sa Diyos pa rin, dun sa Diyos na kumilos sa kanyang buhay. Grabe yung pahayag na ito ni Apostol Pablo. I do this, I can do all these things not because of my ability, not because I am good. I did this because of the grace of God that I received. Yun ang faith, mga kapatid. Ito po ang dapat nating maranasan. Na nung natanggap po natin yung habag pong Panginoong Diyos, we do good. Why? Para bigyan ng kapurihan ang Panginoong Jesus, para sa pangalan ng ating pong Panginoong Jesus, para sa kaluwalhatian ng ating pong Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. You did not do good works just to impress God. Hindi ka nangangaral, hindi ka nagpipreach sa labas ng kalye para lang i-impress yung mga tao. Para makita nila, I am holier than you. No. Ginagawa natin ito, mga kapatid, sapagkat ito yung naranasan natin. Yung habag na naranasan natin. Na kahit hindi tayo karapat-dapat, kinahabagan tayo ng ating pong Panginoon Diyos. Kaya tayo gumagawa ng mabuti upang bigyan ng karangalan ng Diyos sa ating pong buhay. Upang maitaas yung pangalan ng Panginoong Jesus sa ating pong buhay. Verse 11, kaya't maging ako o sila, ito ang ipinapangaral namin. At ito ang pinaniwalaan ninyo. Napaka-distinct po ng salita ni Apostol Pablo. Yung authority, ng truth na daladala ng mga apostol. Yung truth na daladala ng teaching na itinuturo nila doon po sa mga mananampalataya sa Korinto. Yun dapat na panampalatayanan ng mga tao doon. At sabi pa po dito, ngayon kung ipinapangalan namin si Kristo yung muling nabuhay. Ito yung issue. Kung bakit tinakal ito ni Apostol Pablo. Kasi may issue doon na hindi naniniwala na mayroong muling pagkabuhay. At yung mga Sadducees, sila po yung kilalang kilala dyan. Yung mga Sadducees, hindi sila naniniwala about angels, hindi sila naniniwala about afterlife, yung buhay pagkatapos ng kamatayan natin dito sa lupa, hindi sila naniniwala. At yun yung mga chismis na kumakalat doon sa lugar, doon sa mga mananampalataya ng mga taga-Korinto. Na
na walang hope, walang pag-asa, hindi nabibigyan ng pag-asa yung kanilang faith, at sabi nga ni Apostol Pablo, walang kabuluhan. Yung faith na meron ka kung walang muling pagkabuhay. Your faith is in vain. Walang kabuluhan. Yung Bible study natin dito, walang kabuluhan yung preaching nila Brother Rex sa labas. Kung hindi muling nabuhay ang ating pong Panginoong Jesus. Wala tayong pag-asa na lahat ng mga kapamilya natin na nangamatay, na nauna sa atin, ay hindi muling bubuhayin kung hindi totoong binuhay muli ang ating pong Panginoong Jesus. At sabi pa po ni Apostol Pablo, kung totoong walang muling pagkabuhay, hindi din totoong nabuhay muli ang Panginoong Jesus. At sabi po ni Apostol Pablo, at kung hindi muling binuhay si Kristo, walang kabuluhan yung aming pangangaral. Walang katuturan ang inyong pananampalataya. Wala naman palang katuturan to mga kapatid, ba't pa tayo nag-aaksaya ng panahon? Wala naman pala tayong mahihita. Wala naman pala tayong mapapala. Amen? Sabi pa po dito ni Apostol Pablo, kung ganoon, lilitaw na kaming mga sinungaling na saksi ng Diyos. So, hindi lang po sila liar, no? Sila pa yung mga blasphemer. Kasi pinapangalandakan nila na muling binuhay ng Diyos si Kristo. Kung hindi totoo yung kanyang sinasabi. Siya daw po ay lilitaw na sinungaling at isang blasphemer. Dahil, bakit? Kasi sinasabi nila na binuhay ng Diyos si Kristo kung hindi ito totoo. Kung wala naman talagang muling pagkabuhay. Ito po, lahat ng ito ay kasinungalingan, sabi ni Apostol Pablo. At kung hindi muling binubuhay ang patay, hindi din muling binuhay si Kristo, sabi ni Apostol Pablo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo nananatili pa, kayo'y nandiyan pa sa kasalanan nyo. Yung faith niya na naipako si Kristo sa krus at kasamang ipinako yung kasalanan natin sa kanya, ay nandun pa tayo pala sa kasalanan kung hindi daw totoong muling binuhay si Kristo. Tayo na po yung pinakakawawang nilalang sa balat ng lupa at wala palang mapupunta sa langit. Amen? Sabi pa po dito, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na yung pinakakawawa sa lahat ng tao. Bakit? Kasi kung sa buhay lang natin dito tayo may pananampalataya sa Panginoon at wala sa hinaharap at wala doon sa eternal na buhay, doon sa eternal life na nag-aabang po sa bawat isa sa ating sumampalataya sa Panginoon, tayo daw po yung pinakakawawa sa lahat ng tao. For example, ako po, bawian ako ng buhay ng Panginoon Diyos ngayong araw na ito. At yung pananampalataya ko ay hindi naman pala muling bubuhayin ako sa hinaharap na hindi naman pala ako totoong magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ako na po yung pinakakawawa sa lahat. Pero dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesus at dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Jesus, tayo po'y may pag-asa. Tayo po'y may pag-asa na bagamat kung loobin ng Panginoon na magkasakit tayo at malagay sa banig ng sakit at kamatayan, tayo po'y may pag-asa na kahit mamatay man itong katawan na ito na nabubulok, sabi nga ni Apostol Pablo, tayo po'y may pag-asa dahil tayo papalitan ng bagong katawan. Yung bagong katawan na inihanda ng Diyos sa lahat na mga umibig sa Kanya. So, unang argument, yung argument ng authority, ng apostleship ni Apostol Pablo, na siyang may daladala noong gospel, ng mabuting balita, na dapat po nating tanggapin, na dapat nating malaman, yung katotohanan na dapat po nating nalalaman bilang mga mananampalataya ng Panginoon. Dahil hindi lahat ng mananampalataya, mga kapatid, ay nauunawaan ang kahulugan ng pong gospel. Kung bakit may nakikita tayo nagpipreach sa labas na puro condemn ang ginagawa po dun sa iba. Katulad po nung nakikita ko po dun sa YouTube na kinondemn yung isang may tattoo na babae at sinabi hindi ka mapupunta sa
sa langit dahil may tattoo ka. Ito po yung nakakalungkot na hindi nauunawaan nung lola na nagpapahayag doon po sa babae na hindi yung tattoo ang magdadala sa'yo sa impyerno, kundi yung kasalanan. And lahat tayo makasalanan, lahat tayo nagsinungaling, lahat tayo sumuway sa magulang, lahat tayo sumuway sa Diyos. And yun yung bad news. But the good news is, Jesus paid the price. He finished it. Sabi nga tetelestai, it's done, it is finished, it is paid. All, paid in all. Buong-buong binayaran ng Panginoong Jesus ang ating pong kasalanan sa krus. Hindi sinabi ng Panginoon na, sige, ko muna ha, magda-down payment muna ako. Tapos ikaw na bahala dun sa kasunod. Hindi po mga kapatid. Walang ganun. Tayo piniligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo na natigis dun sa krus. Ito po'y napakahalagang dugo. Ito'y banal. Siya po'y isang Diyos. For God's sake, mga kapatid, siya po'y isang Diyos na naipako doon sa krus. Inalimura, dinuraan, pinagtawanan, pinagluray-luray yung kanyang laman para sa'yo. Para magtiwala ka dun sa kanyang ginawa na hindi mo kayang gawin. Hindi mo kayang gawin, kapatid. Tanggapin mo. Wala kang magagawa para maligtas mo yung sarili mo. Ang tanging ginawa lang ng Panginoong Jesus ang nagligtas sa'yo. Nagligtas sa akin. At nagligtas sa lahat ng sasampalataya sa Kanya. Sabi pa po ni Apostol Pablo, kung paano dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Ito po yung good news. Yung bad news yung dahil kay Adan. Di ba lahat ng mga sumunod kay Adan ay patungo sa kamatayan. Ngunit dahil sa isang tao na nagbuhat sa langit, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, ang lahat ay kanyang pinagtagumpayan sa krus upang tayo ay makasama niya sa kanyang ama, maisama niya sa kanyang ama. Parang yung babaeng ikakasal na isasama nung bridegroom doon sa lugar ng kanyang ama na napag-aralan po natin nung nakaraan. Sabi pa po, ito po yung mga dahilan na kung bakit dapat pagtiwalaan natin yung pong katotohanan sa muling pagkabuhay ng ating pong Panginoong Jesus. Na kung bakit napakahalaga sa pag-share ng gospel ay kasama yung resurrection ng ating pong Panginoon. Sabi po ni Apostol Pablo sa verse 29, kung hindi gayon, ano ang halaga ng pagpapabautismo ng mga tao para sa mga patay? Kung talagang hindi bubuhayin muli ang mga patay, bakit pa nagpapabautismo ang mga tao alang-alang sa kanila? At bakit pa kami nalalagi sa panganib sa lahat ng oras? Walang araw na di ako nabibingit sa kamatayan. Sinasabi ko ito sapagkat ikinararangal ko kayo alang-alang kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Grabe yung yung persecution na naranasan ng mga apostol na ito, mga kapatid, ng mga mananampalataya na ito. Buhay nila yung kapalit. Alang-alang sa pag-share ng gospel. Alang-alang sa pagtayo sa katotohanan. Para makarating sa atin yung truth. Para tayong lahat ay makapag-benefit dun sa truth na dala-dala nila. Ay inilagay nilang kanilang sarili sa panganib. So kung hindi totoo na muling nabuhay ang Panginoon at hindi totoo yung gospel na kanilang dala-dala, yung kanilang pinapangaral, walang saysay yung kanilang ginagawa. Walang saysay yung kamatayan nila. Walang saysay yung pagpapako ni Pedro ng pabaliktad. Walang saysay yung pagtanggap ni Esteban doon sa pagbabato sa kanya hanggang siya mamatay. Walang saysay, mga kapatid, yung buhay ni Apostol Pablo na inilaan niya yung kanyang oras sa pagmiministry alang-alang sa truth ng gospel, alang-alang sa katotohanan na patungkol sa kaligtasan na dala-dala ng ating Panginoon. Sabi pa po sa verse 32,
Kung ang pakikipaglaban ko sa babangis na kaaway sa Epeso ay para sa tao lamang, ano ang mapapala ko? Anong mapapala nga natin? Anong mapapala nitong sila Brother Rex, nagtatayo sila doon sa mga sa bus, nagtatayo sila doon sa mga sa initan, umulan, umaraw. Anong mapapala nila kung walang muling pagkabuhay? Kung hindi totoo ang naganap sa ating pong Panginoong Jesus. Kung walang pag-asa na tayo'y pinananampalatayanan, ito'y walang kabuluhan lahat. Sabi po dito, kung hindi rin lamang bubuhayin muli ang mga patay, mabuti pa'y sundin na lamang natin ang kasabihang, kumain tayo at uminom sapagkat bukas tayo'y mamamatay. Ito po yung kalimitang sinasabi ng mga unbeliever nung wala sa Panginoon na live life to the fullest, or you only live once, or YOLO. Diba yung sabi dito, kumain tayo, uminom, bukas hindi na natin yan mararanasan pag tayo namatay na, kaya dapat magpakasaya na tayo. Yan po yung karaniwan na sinasabi ng mga unbeliever. Nung walang pag-asa na nauunawaan about sa eternal life o about dun sa eternal damnation. Diba? Kapag wala kang alam dun sa truth ng hell, wala kang alam sa truth ng heaven. Ito po yung yung kalimitan na quotation or motto ng mga tao, di ba? You only live once, magpakasaya ka na. Kainin mo lahat ng gusto mo. Kasi pag namatay ka, hindi mo na makakain yan. Di ba? Ganun po yun eh. Pero sinasabi ni Apostol Pablo, ang sinasabi po dito ni Apostol Pablo, ito yung truth. Kaya kami nalalagi sa panganib kasi ito yung truth. Kaya kami nabibingit sa panganib kasi ito yung truth kung bakit pinipili naming malagi sa panganib, kasi totoo yung aming sinasabi sa inyo. Kung bakit kami nagpapagal, kasi totoo ang sinasabi namin sa inyo. At kahit itanong mo pa doon sa nabubuhay na estimated 300 people na naka-witness doon sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus, hindi nila pwedeng pabulaanan ang aking sinasabi kung ito'y isang kasinungalingan, sinasabi ni Apostol Pablo. Sabi pa po niya, huwag kayong paloloko, ang masasamang kasama ay nakasisira sa mabuting pagkatao. Kaya nga, kaingat tayo mga kapatid sa mga gospel na naririnig natin na meron daw tayong ambag sa kaligtasan. Wow! May ambag pala tayo mga kapatid. Wow! Kakahiya naman dun sa ginawa ni Jesus. May ambag pala tayo. Amen. Ulitin ko po mga kapatid. We do good works. We obey God. Not to have salvation. Hindi para panatiliin yung kaligtasan na meron po tayo, kundi upang parangalan ang pangalan ng Panginoong Hesus sa ating pong buhay. Upang maitaas ang Panginoong Hesus sa ating pong buhay. Upang makita ang Diyos sa ating pong buhay. Hindi ito patungkol po sa atin. Itong istorya na to ay hindi patungkol sa atin. Ang istorya pong ito ay patungkol sa ating pong Panginoong Hesus. It's all about Jesus. Sabi nga dun sa kanta, Jesus is the center of it all. Jesus is the center, mga kapatid. Siya ang sentro dapat ng ating pong buhay. Siya ang sentro dapat ng ating pananampalataya. Siya ang sentro ng lahat ng ating pong ginagawa. At kung hindi si Jesus ang sentro ng lahat ng ating ginagawa, our faith is in vain. Our labor is in vain. Lahat ng ating pagpapagal, lahat ng pagpapakabuti mo, lahat ng pagsunod mo, kung hindi si Jesus ang sentro nito, baliwala lahat yan kapatid. Ito lahat ng ito, basura sa harapan ng Diyos. Kung hindi ang sentro nito ay ating pong Panginoong Jesus. At yung good news na sinasabi po ni Apostol Pablo, pinapaliwanag niya yung pong magaganap doon po sa hinaharap, na kapag
na kapag po pinalitan na ng Diyos ang ating pong katawan na nabubulok, mapapalitan ito ng glorified body. Sabi po dito, inilibing na katawang pisikal muling mabubuhay bilang katawang espiritual. Kung may katawang pisikal, meron din namang katawang espiritual. At yung katawang espiritual, ito po yung eternal. Sabi po dito, ganito ang sinasabi sa kasulatan, ang unang taong si Adan ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Grabe, kaibahan ano. Yung isa binigyan ng buhay, itong huling Adan, siya yung nagbibigay buhay. Hallelujah. Yung isa binigyan, ito naman yung nagbibigay buhay. Hallelujah. Praise God. Praise God. Dahil nasa tama tayong pananampalataya, mga kapatid. We have faith to the living water, which is Christ. The living bread. Ang tinapay ng buhay, ang tubig ng buhay. Kaya nga, ngayon gaganapin po natin yung yung ating pong pag-alala doon po sa muling sa pagkamatay ng ating pong Panginoong Jesus, yung pag-aalay niya ng kanyang katawan at dugo. Yung how great is our God. Yung pong imposible, ginawang posible ng ating Panginoon Diyos. Kaya naman, sa ating pong pagtanggap nung pong tinapay at nung pong tubig natin pong iinumin, mga kapatid, iitalaga po natin yung ating pong buhay sa ating pong Panginoon Diyos. Meron po tayong pag-asa. Yung pong muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus ay pag-asa para po sa atin. Ito po yung pag-asa na atin pong dapat panghawakan. Sabi pa po dito, ang ganda nitong sinasabi na ito sa sa Psalm. O death, where is your sting? O death, where is your sting? Right? Amen po, mga kapatid. Nasaan o kamatayan ng iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ng iyong kamandag? Ito po ay pinagtagumpayan na ng ating pong Panginoong Jesus. Magpasalamat tayo sa Diyos, sabi ni Apostol Pablo sa verse 57 to 58. Ito na po yung pagwawakas ko, mga kapatid. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Hindi masasayang, kapatid. Hindi masasayang ang inyong pagpapagal sa Panginoon. Hindi masasayang ang iyong pagpipreach, pag-share. Hindi masasayang ang iyong pagkakaloob. Hindi masasayang ang iyong mabubuting gawa para sa Panginoon. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, manatili tayong magpakatatag. Huwag tayong magpatinag sa pagsubok. Huwag tayong magpatinag sa weaknesses na meron tayo. Sapagkat meron na tayong mananagumpay ang ating pong Panginoong Jesus. At meron tayong pag-asa sa Kanya, mga kapatid. So let us pray po, mga kapatid. Yes, hallelujah. Ama, sa gabing ito kami nagpapasalamat. Salamat, Panginoon, sa pag-asa na patuloy mong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi kami ang dahilan ng aming kaligtasan. Salamat, Panginoon, dahil kung kami lang, Panginoon, wala kaming kakayahan na iligtas sa aming pong sarili. Pero salamat sa buhay na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon, na makilala ka, na ikaw ang tunay. Ikaw ang tunay na daan, ikaw ang tunay na katotohanan. At sa iyo namin matatagpuan ang buhay. Kaya Lord, salamat, Panginoon, dahil binayaran mo ang aming kasalanan. Sapagkat sa iyo nagkaroon kami ng buhay, Panginoon, na walang hanggan. Sapagkat sa iyo nagkaroon kami ng kaligtasan. Kaya Lord, salamat, Panginoon. Salamat sa aming pong fellowship ngayong pong gabi. Sa buhay ng aking mga kapatid dito, Panginoon, Lord. Kung meron ka man nakikita sa mga kapatid ko dito na may doubt, na meron pa silang pagdududa sa iyong ginawa sa krus, Lord, hipuin mo kanilang puso. Hipuin mo kanilang buhay, Panginoon. Magpakilala ka sa kanila, Panginoon. I-assured mo sila, Panginoon, na ang iyong ginawa sa krus ay in full. Tetelestai, Panginoon. It is finished. Lord, salamat, Panginoon, sa pag-asa na patuloy naming nararanasan araw-araw.
na kahit nakakaranas kami ng mga pagsubok, Panginoon, nariyan yung kapayapaan, nagbubuhat sa'yo. Nandyan, Panginoon, yung peace of mind na nagbubuhat sa'yo, Panginoon. Kaya Lord, karapat dapat kang purihin sa aming pumbuhay. Karapat dapat kang dakilain sa aming pumbuhay. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagluwalhati, sa makapangyarihan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Glory to God po mga kapatid.